Sa labas ng kaharian ng Balohard patuloy ang pagsalakay ng mga orc, inakyat na ng mga ito ang theater ng kaharian at dumaan sa itaas, habang ang mga knight na nasa taas ay sinusubukan na pigilan ang mga ito. Hindi magawa ni Balohard na tulungan ang mga knight dahil may kinakalaban ito na malakas na uri ng orc, tila si Balohard ay napapagod na at hindi makagawa ng atake na hindi nasa saligan ng orc, sa isip nito lahat ng kanyang pagsalakay ay nababasa agad ng orc kaya naman nasa saligan niya ito. Umatake naman ang orc at naging dahilan ng pag-atras ni Balohard. Kasabay nito may isang malakas na tunog mula sa kanyang likuran kaya naman si Balohard ay napalingon sa kanyang likuran. Paglingon ni Balohard ay nagulat ito sa kanyang nakita dahil tumagos si Adelia sa pader ng kaharian dahilan para masira ang pader. Kakaiba na ang lakas ni Adela at tila ito ay nakakatakot na hahaha. Paglabas ni Adelia mula sa loob ng kaharian wala na itong sinayang pa na oras at agad na ito siyang kumilos upang atakihin ang orc na may kakaibang kapangyarihan. Mabilis na nakapunta si Adelia sa harapan ni Balohard kaya naman nabigla itong si Balohard sa kanyang mga nakita, napaisip pa ito na ang babaeng nasa harap niya ay walang iba kundi ang katulong ni Ian. Habang tinititigan ni Balohard si Adelia ito ay napapaisip at sinasabi na ang layo ng babaeng ito sa totoo niyang katauhan dahil ang katulong ay sobrang mahinhin samantalang kabaliktaran naman ng babaeng nasa harapan niya. Sa kabilang banda si Adelia naman ay patuloy ang pag-atake niya sa orc, nagsalita ang orc at mukhang kay na-question ito ang pag-atake ni Adelia, ngunit tila nagagalit pa ata itong si Adelia dahil nagsisalita pa ang orc si Adelia naman ay binigyan ito ng malakas ng atake, kaya naman napahinto ito sa kanyang pagsisalita. Pilit naman sinusubukan ng orc na iwasan ang mga atake ni Adelia, kahit ang orc ay nahihirapan salagan ang mga ito, napaatras naman ng kaunti si Adelia senyales na ito ay aatake ulit. Nasa likod naman si Balohard at si Gruhor na pinapanood si Adelia sa kanyang unang laban, sinabap-banaman agad itong si Adelia hindi mapigilan ni Balohard na mamangha at mapatanong sa kung ano ba ang nangyayari. Kaya naman sumagot itong si Gruhorn at sinabi nito na sabihin na lang natin na siya ay hindi mapigil ang malakas na kapangyarihan. Mayroong isang halimaw na hindi sumuko kahit sa isang swordmaster ang dahilan kung bakit si Adelia, isang babae na nasa antas lamang ng isang sword expert, ay kayang harapin ito. Habang nag-uusap si Gruhorn at si Balohard si Adelia naman ay nababalutan na ng pulang mana at tila ang lakas ng enerhiya na nakapalibot dito, at dahil sa taglay nito kahit na ano ang kanyang makita ay kanyang hihiwin. Walang malalim na intensyon o landas sa likod ng mga aksyon na iyon. Habang nagpapaliwanag parent si Gruhorn si Adelia naman ay patuloy sa pagwas-iwas ng kanyang espada at wala itong tigil sa pagsugod na til hindi ito napapagod sa kanyang ginagawa. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Adelia at ito ay sumugod sa orc ng may galit, nagbigay ng malakas na puwersa si Adelia upang sugurin ang orc. Habang ang orc naman ay ganun din, nagbigay din ito ng puwersa upang makipagsabayan kay Adelia at nagsabi na ang ganyang klase na atake ay hindi makakarating sa akin gaano man karaming beses kang hamampas. Kahit na ganyan ang sinasabi ng orc si Adelia naman ay tila walang naririnig at patuloy lamang sa pag-atake na kanyang ginagawa. Iniisip ng orc na umaatake lamang si Adelia at hindi nito inisip ang kanyang magiging pag-atake. Ngunit habang nagsisalita ito siya ay nagulat dahil nataman siya ni Adelia sa kanyang kamay at nagdulot ito ng pagdugo. Gulat na gulat ang orc dahil hindi nito inaasahan ang atake na yun ni Adelia. Ang bukas na mata na ipinagmamalaki ng Night Slayer ay walang silbi laban sa kanya. Iba ang kakayahan nitong si Adelia tila hindi na mabasa ng orc ang galaw na kanyang ginagawa. Ang orc naman ay dinaramdam ang sugat na kanyang natamo. Kalaki-laki ng orc na ito iniinda ang sugat na nagdadyugo na nangagaling sa kanyang braso, ha. Napapatanong itong orc kung paano nangyari na hindi niya man lang nakita at nasaligan ang pag-atake ni Adelia, at sinabi kung anong klaseng halimaw si Adelia. Tila ang itsura ni Adelia ay nag-iba at puno ito ng kakaibang ekspresyon, na kung titignan ay parang nasaniban ng ibang kaluluwa itong si Adelia. Nasa likod parent si Gruhorn at Balohard habang pinapanood si Adelia sa kanyang laban, nagsalita naman itong si Gruhorn at sinabing hindi ba isang papuri ang masabihan ng halimaw at ito ay galing sa orc, humawak nam ito sa kanyang espada at ito ay nilabas niya. Pumorma na ang ating bida at pamwesto na tila siya ay susugod na rin, sinabi pa nito kay Vale Balohard na sila ay magsimula na kung tapos na ito magpahinga, hindi ko alam kung pahinga ba ang tawag sa kanilang ginawa o pagchismis lang. Pagtapos nito magsimula si Vale Balohard at si Adelia ay kasabay nitong lumusab sa orc,
habang ang orc naman ay nakaharanda na rin sa sabay-sabay na pagsugod ng tatlo, naka 1 versus 3 sila dito. Napasigaw ang orc ng malakas at sinasabi sa kanila na how dare you, at sinabi din mga mabababang nilalang ay hindi man lang yumuko at ibinababa ang ulo bago ang hari. Pagtapos sambitin ito ng orc tila ito ay unti-unting lumakas, kahit na ganun si Gruhorn at si Adelia ay patuloy na umatake sa kanya hanggang sa si Adelia ay nataman at napaatras. Mabuti na lamang at mabilis itong si Gruhorn at agad niyang nalapitan itong si Adelia at nahawakan upang alalayan sa kanyang pag-atras. Kahit nasalo ni Gruhorn si Adelia sila ay napaatras pero at itong si Balohard ay nagulat sa kanyang nakikita na pulang at itim na enerhiya na lumalabas sa orc, kaya naman napatanong ito kung ano ang nangyayari sa orc na iyon, sumagot si Gruhorn at napatanong rin kung ito ba ang fighting spirit. Ang fighting spirit ang orcs ay iniipon ng enerhiya sa iisang lugar, ngunit parang tila mas kakaiba ito sa normal na fighting spirit, kaya naman mas napaisip itong si Gruhorn. Nakatingin ito sa orc na at naisip hindi siya nag-iipon ng fighting spirit galing sa ibang orcs. Ang orc na kanilang kaharap ay iniipon muli pabalik ang nailabas nitong fighting spirit, pagtapos maglikom ng orc ng kapangyari ang kanyang anyo at tila nag-iiba rin halos triple ang naging enerhiya ng orc na ito kumpara sa enerhiya nito kanina. Habang nakatingin si Gruhorn sa orc si Balohard naman ay mabilis na umatake at ito ay nakita ni Gruhorn kaya naman sumigaw ito at tinawag ang kanyang tiyo upang siya ay pigilan. Ngunit huli na nang makasigaw si Gruhorn dahil pati si Adelia ay sumugod na rin at mas mabilis pa ito kay Vale Balohard. Kaya naman napaisip si Gruhorn at sinabi kung ang orc ay ipinakita ang lahat ng kanyang lakas dapat din ay ipakita niya na rin ang lakas na meron siya, nasa exiting part na tayo at magpapakitang gilas na muli ang ating bida. Sinimulan ng ipunan ni Gruhorn ng mana na meron siya, at nang matapos ito ay agad din naman siyang sumugod at sumunod sa pag-atake ng dalawa. Habang umaatake si Gruhorn tila may ginagawa itong ritual na kapangyarihan, sinasabi nito isang pulang lawa ang nabuo sa ilalim. At nakatayo sa harap nito, pinararangalan ko ang inyong mga kaluluwa at ito ay pulit-ulit sinasambit. Ngunit biglang napatigil si Gruhorn nang maramdaman niya ang isang kapangyarihan na umatake sa kanya na galing sa orc. Napaluhod itong si Gruhorn at nakita ito ni Balohard, nilainggan niya ito at nakitang nahihirapan sa kanyang posisyon. Kaya naman hindi nag-atubiling ginaya ni Balohard ang ritual na ginawa ni Gruhorn, inulit nito ang sinabi ng ating bida, "Peeling up enough green corpses to raise a mountain," paulit-ulit binanggit habang naglalabas ng malakas na enerhiya galing sa kanyang mana chain. Pagpatong-patong ng sapat na berdeng bangkay upang makabuo ng isang bundok, sinasambit ito habang naglalabas ng sobrang lakas na enerhiya. Paulit-ulit na sambit sa ritual at palakas na enerhiya ang lumalabas kay Vale Balohard. Nagulat naman si Gruhorn sa kanyang naramdaman dahil pakiramdam nito ang chain mana ni Balohard ay nasa kanyang mana heart. Nagulat si Gruhorn dahil hindi nito mapaliwanag ang nararamdaman niyang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ngunit sa paulit-ulit na pagsambit nito ay napahawak si Gruhorn sa kanyang puso at hindi lamang nanggagaling kay Balohard ang enerhiya, tila pati ang enerhiya ng bawal mana chain na nasa laban ay nalilikom din, magmula kay Arwen at sa iba pang knights na nananatiling nakikipaglabas sa mga orcs. Kakaiba na ang nararamdaman ni Gruhorn at tila siya ay nababalutan na ng kakaibang enerhiya na hindi niya kilala, at ang halos lahat ng enerhiya na nagmamula sa mana chain ay patungo sa mana heart ni Gruhorn. Naisip ni Gruhorn na hindi ito isang simpleng hymn lamang dahil ito ay maganda kanta na kung tawagin ay war chant, napatingin ito sa kanyang palad at nakikita nito ang ipu-ipu na kapangyarihan na tila ay sobra pa o higit pa sa kanyang kakailanganin, patuloy lamang sa pagbigkas sa ritual at si Gruhorn ay napwesto na at mukha ito ay handa na sumugod. Habang ito ay nakahanda na ang status window naman ay nagsimula na ring lumabas at pinakita rito na may bago ito nabuksan na kakayanan na kapangyarihan sa kanyang mana heart. Ito ang Sing of a Sore Harsh Season and of its most fell hour wherein the bitter winds of Lady Winter yet do blow. Ang mga knight ay nakapwesto at nakikipaglaban sa ibang orc, lumabas muli ang status window at nakalagay na nakabuo siya ng panibagong hymn. Ito ang unang hymn, ang war hymn, napatingin si Arwen kay Gruhorn habang ito ay nakikipaglaban. Ang status window ay muli nabuksan at nakabuo ng malaking war hymn at Four Seasons Hymn of Winter. Iba talaga ang kakayahan ng ating bida. Ngayon ay may panibago muli siyang kakayahan, at ang kapangyarihan pa na ito ay hindi pa nabubuo noon, at ang ating bida lamang natin ang nakadiscover nito. Nakatayo si Gruhorn at sinimulan siyang sugurin ng orc,
agad naman napamwesto si Gruhorn na tila siya ay lalaban rin, nagbigay ng malakas na pagwas-iwas itong ating bida at dahil dito nataman ang orc sa kanyang dibdib at nabalutan ng kapangyarihan ni Gruhorn, dahil upang matalo ang orc na kaharap niya, ibinalik naman ni Gruhorn ang espada sa kanyang gilid habang si Vale Balohard ay hawak si Adelia na kasalukuyang nauubusan ng lakas. Pagtapos noon ay tumakbo agad silang lahat at bumaba upang lusubin ang mga natitirang orcs. Sumigaw naman sumunod sa First Prince, ngayon lamang ito sila sumunod ng ganito sa bida tila nakuha na nilang sumunod sa prinsipe kahit ayaw nila. Si Prinsipe at ang kanyang pangatlong laban na pinamunuan niya at sa mga laban na naganap ay pinili na sundin ng kung ano man ang ipag-uutos ng prinsipe kahit nakilala na siya noon pa sa kung gaano siya kasuwail na prinsipe, pero kahit ang knight na katulad ni Arwen ay naging kanyang knight at pumayag ito. Pati ang tito nito na si Vale Balohard na namumuno sa Balohard Castle ay sumusunod sa utos nito sa laban, ganun din ang mga knight na ay mas pinipiling sundin ang utos ni Prinsipe Adrian. Sabay-sabay ang hampas ng mga espada at isa-isa ring bumagsak ang mga orc na kanilang kalaban, gayon din ang pakikipaglaban ng bawat isa ay parang nakikipaglaban na may kakaibang taglay na lakas na hindi nila pagmamay-ari. Kahit na gaano karami ang mga orcs na kanilang kinalaban lahat ng ito ay napabagsak ni Gruhorn kasama ng ibang knights, lahat sila ay nakatayo na lamang at nakatingin sa mga bangkay na orcs, habang si Gruhorn naman ay pinulot ang pulang tela na nakalagay sa kahoy at iniangat ito. Sumigaw itong si Gruhorn na at naghudyat na sila ay panalo sa labanan na ito, habang ang bawat isa ay nakatingin sa prinsipe sabay naman na sumigaw ang mag-knights at sinigaw na mabuhay ka ng matagal prinsipe, isa-isa na silang nagpuri at sumigaw at naghiyaw ng pagkapanalo nila sa laban na iyon. Lahat ay nagsaya gayon din si Vincent na bitter ng una at ngayon ay naging masaya na rin dahil sa tagumpay na kanilang nakamit, pagtapos nito isa-isang nawala ng lakas at malay ang mga knights, kaya naman ang ibang knights ay inalalayan na ang iba upang makabalik sa loob at magamot. Nakita ng mga knights na kahit natamba na ang iba nakangit ang mga ito at baon-baon nila ang tagumpay sa laban, naging masaya ang lahat ng knights sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaanan sa laban, isa-isa na nagtulungan ang mga knights sa pagbabuhat ng mga sugatang knights. Si Vale Balohard ay nakangiti rin at binagit ang martial hymns ay tunay ng kakaiba ngunit nasa gilid nito si Gruhorn at sumagot na hindi ito isang martial hymn at sinabing ito ay war hymn hindi pa man din tapos na sabihin ni Gruhorn siya ay nawalan na ng lakas at natamba. Kaya naman nagulat itong si Balohard at napatingin kay Prinsipe na unti-unti nang bumagsak. Sasabihin pa lang nito kung okay lang ba si Ian ngunit tuluyang nawalan na ng malay si Gruhorn. Hindi ko alam bakit pa itatanong kung okay lang ba samantalang nahimite na nga itong bida Nagutos agad si Balohard na dalhin si Gruhorn sa loob agad naman kumilos ang mga knights at tinulungan si Gruhorn, lumapit din si Adelia at si Arwen. To the rescue talaga itong dalawang ito palagi, ang kaso nga lang 1 point para kay Arwen na kiss niya bawi na lang siguro si Adelia. Nagutos na si Vale Balohard na ang mga nasawi ay sunugin ng may paggalang at pagpupugi. Sumunod naman agad ang mga nabubuhay na knights, samantalang nasa malayo at nakatingin ang elf na magiging fiancé ni Gruhorn. Tila ito ay nanunod sa kanilang naging laban, binanggit ng elf ang kakayahang war hymn na sinabi en Gruhorn, nakangiti naman ang elf at sinabing kahit kailan ay hindi suya banigang isupresa sa mga kakayahan ni Prinsipe. Kaya naman napaisip itong elf kung bibigyan ba nito ng isang surpresa rin si Prinsipe. Tila nabalutan ng ibang Enria itong elf at naisip na hindi muna at maghihintay muna ito ng ilang sandali, lumabas din ang imahe ng isang malaking orc. May kaugnayan kaya ang elf na ito sa orc na sumusugod sa kaharian ng Balohard. Gusto ng elf na bigyan muna ng oras is Gruhorn upang makapagpahinga ito. Pagtapos ng malakasang paglusob ng mga orc hindi rin tumagal ay nilusob muli ng mga orc ang kaharian at ang mga bantay ang siyang nakipaglaban sa mga orcs. Double ng hukbo ng kaharian ang sumugod sa kaharian ng Balohard pero napagtagumpayan pa rin ng mga knight na ipagtanggol ang kaharian at paslangin ang mga sumusugod na orcs. Pagkatapos ng ganitong biglaang palusab ng mga orc naghanda naman si Balohard sa mga susunod na biglaang paglusob mga orcs. Nag-ipon ito ng mga knights na lalaban sa mga orcs upang handa sila sa biglaang paglusob muli ng mga orcs. Ngunit kahit pa maglipon si Balohard ng mga knight ay kukulangan pa rin ito sa dami ng mga orcs na lumulusob sa kaharian nila. Nasa kaharian ng dalawang kawal na galing Winter Castle upang ihatid ang balita na nagaganap sa Winter Castle at may dalang kahon ng lahat ng tao sa kwarto ng trono ay nakatingin sa dakawang kawal na ito.
Nagsalita ang isang matandang lalaki na nagngangalang Marky Bielefeld, na may katabi ring isa pang matanda at sinabing una ay nagpapasalamat at napupuri ito sa pagkapanalo ng Baluhard at alam naman nito na palagi naman nagtatagumpay ang Baluhard sa ano pam ang laban. Nagsalita ang matanda sa likod at sinabi na ang paghingi ng tulong at karagdagang kawal galing sa kaharian para sa Winter Castle ay hindi kakaiba at paygo lamang na ginawa ng Baluhard. At ang iba dito ay nagalit rin dahil ang pakikipaglaban ng mag-isa ng mga Baluhard ay nagampanan ng hundreds of years na at ngayon ay kukuha ng mga kawal upang tumulong sa Baluhard at sinabi pa nito na hindi mo ba pinalaki ang sitwasyon at iniulat ito ng walang sapat na dahilan, ha? Kaya naman sumagot ang isang knight at sinabi na alam nito na mahirap paniwalaan ang kwento kaya naman nagdala sila ng ebidensya na magpapatunay ng kanyang sinasabi, umupo naman ang isang kasama nito at binuksan ang kahon na dala nila. Lahat ay nakatingin sa loob ng kahon na dala nila at pare-parehas nag-ekspresyon na kanilang pinakita sila ay nagulat sa laman ng kahon. Ang isa ay napatanong kung ano ito at ang isa naman ay napatanong kung bakit ganito kalaki ang bungo na kanilang dala. Sinabi naman nila ang bungo na ito ay galing sa Legion Commander na napatumba ng First Prince. Wow, may credits kung sino nagpatambagano en sana. Nagpaliwanag pa ang isang knight at sinabi na ang laki ng ito ay double ng laki ng isang normal na orc. At sinabi rin ito na sinabi ng prinsipe na mayroong ibsang orc na magmalaki pa dito at triple ang laki nun kumpara sa dala nila. Napatahimik naman ang mga matatandang nagsisilita kanina na nagku-question, pinangalanan naman ng mga knight ang orcs na tinutukoy nila at tinatawag itong King of Orcs. Napakunot noon naman ang mga lalaki sa gilid na sumisigaw kanina lamang, kaya naman sinabi rin ni Ron na tuloy ang paglusob ng mga orcs na may lakas na 16,000, kaya naman humiling ito ng kung maaring ikonsidera nila ang mga kaganapan sa Winter Castle. Bigla namang nagsalita ang isang lalaki at sinabi na wala pang isang taon simula nang matutong mag-espada ang First Prince kaya naman naisip nito na kahit pamalaki ang orc na ito wala naman itong pinagkaiba sa mga normal na orc. Sumabat muli ang isang mataba at sinabi na nagsisinungaling lamang ang mga ito para lamang sa kapangyarihan at politika. Bigla naman nagsalita ang isang matanda sa likod at pinatigil ang pagsalita at pag-aakusa ng mataba sa pamilyang Baluhard. Sinabi nito na huwag niyang pag-akusahan ang pamilya ng Baluhard na patuloy na nagpaprotekta ng tahimik mula sa north ng buong kaharian. Tinanong nito na ganun lang ba ito kadali na magsisinungaling na katulad ng ginagawa niya. Sumagot ang Mkataba at sinabi kung ano ang mga sinasabi nito at bigla namang napahampas sa upuan ang hari at pinapatigil sila bangayan na nagyayari. Sinabi ng hari na hindi nagsasalita ng walang kabuluhan ang pamilyang Baluhard kaya kung may ibabalita ito nakakaisgurado siya na ito ay nagsabi ng totoo, buti pa itong hari na iisip yan. Sinabi pa ng hari na, ang mga pamilyang nakatira sa hangganan ng Hilaga ay dapat magbigay ng pinakamaraming puwersang militar at mga kagamitan. Ang konde ng palasyo naman ay dapat kumuha ng mga angkop na pangkat ng mga kawal upahan at ipadala sila patungo sa Hilaga, utos ng hari. Sumagot naman ang matatanda at sinabing masusunod ito, ngunit nagsalita muli ang hari at sinabi na alala nito ang mga anak ng mga pamilya ng noble ay ipinadakip ng prinsipe na makailan lang ito na lamang dawang dalhin sa Hilaga upang mapagbayaran ang mga kasalanan na nagawa nila at mapagsilbihan ang kaharian. Nakayuko ang isang knight na galing sa Winter Castle at naisip nito na pati sa ganitong sitwasyon ay hindi man lang ipapadala ang mga central na army, gayon din ang mga matanda sa gilid tila nenas sa sinabing utos ng hari. Naisip pa ng matanda na ito lang ba ang ipapakita na respeto sa kaharian na pumoprotekta sa buong kaharian sa loob ng daang-daan na taon. Mula naman sa likuran may nagsalita at pinatigil sila sa kanilang pag-uusap, napalkangon namang lahat at napatanong kung ito ba ay ang. Ngunit bago pa man din makatapos ng salita, nagsalita naman itong dumating na para sa desiccation at katapatan ng pamilyang Baluhard kailangan ang mata ng pamilya nito ay hindi magbulag-bulagan, nakatayo itong nalalaki at binati ang hari. Sinabi pa nito na pupunta siya sa kaharian ng Baluhard kasama ng ibang knights, ang lalaking ito ay ang pangalawang prinsipe na si Maximilian Leonberg. May panibagong eksena na naman ang prinsipe ngayon kasing gwapo rin ang ating bida pero mas di hamak na gwapo pa rin ang bida hahaha.